Marami ang nalungkot ng sobra sa balitang nagbawas ng 100 empleyado o 3% ng kanilang workforce ang ABS-CBN. Hindi kasi natumbasan ng kita nila ang kanilang gastos kahit na may Star Cinema hit movies, Bani, at FPJ Batang Quiapo. Kulang pa rin ang mga iyon upang matustusan ang pangangailangan ng ilang tao at departamento. Epekto pa rin ito sa pagkakawala ng franchise ng ABS-CBN noong kasagsagan ng panahon ng pandemya. Dahil malapit na naman ang eleksyon, sana ay hindi natin makalimutan ang mga taong nagsulong nito at dahilan ng pagkawala ng trabaho ng kasamahan natin sa media. Sa GMA naman, kahit umano may franchise ito, hindi pa rin ito naaabot ang ninanais na kita, ni umano. Kaya sa mga susunod na araw, mapapansin ninyong tipid-tipid ang shows, at ang hosts, anchors, at artista ng mga programa ay may streamline ulit. Sa kabila ng pinagdadaanan ay natuwa tayo ng mabalitaan natin noong first week of October na pumapasok na muli sa ABS-CBN compound ang mga empleyado tuwing Martes. Akala nga ay tuloy-tuloy na ang pagbangon ng Kapamilya Network habang papalapit ang Pasko 2024. Rumatsyada sa takilya ang pelikula nilang Unhappy for You noong Agosto, at inaasahang tatabo rin ang reunion movie ng Kath Den na Hello, Love, Again na magsushowing sa November 13, pati na iyong MMFF 2024 official entry ni Vice Gandana and The Breadwinner Is. Waging-wagi sa TV ratings ang FPJ Batang Quiapo, bukod dito more and more ang mga teleseryeng ikinakasa ng ABS-CBN, palaki ng palaki naman ang online family ng ABS-CBN Entertainment matapos nitong magtala ng 50 million YouTube subscribers.